Good morning po sa lahat. Magandang umaga sa mga pinagpala ng Diyos. Okay. Sino po dito ay nagagalak, no, sa presensya ng Panginoon? Tunay nga na meron kalakasan, merong kagalakan, may kapahingahan. Hallelujah. Pakibati ang iyong katabi, sabi mo sa kanya, good morning. Kasama po natin online, magandang umaga po sa inyo. Mula po dito sa on-site, binabati po namin kayo ng blessed morning. No? Salamat po. At kasama po namin kayo sa mga oras pong ito. Alright? Sige po, are you ready for the word? No? Ready to receive? Nakahanda po ba tayo na tumanggap po ng salita ng Diyos? Okay, na yung salita ng Panginoon, hahayaan natin na maitanim po ito sa puso po natin. Ito po ay talagang maitanim, tumubo, lumago, at mamunga po sa ating buhay. Makita po natin yung resulta, no, ng salita at pangako ng Panginoon po sa atin. Okay, this morning, no, gusto ko muna po kayong tanungin. Sino po dito sa inyo ang nakabiyahe na po ng malayo? Nakapag-travel ka na? Sabihin na natin 6 to 12 hours of travel, no? Yung talagang long drive. Okay? Saan po? Sino po dito nakapag-travel ka ng ganong kahaba? No? 6 hanggang 12 oras. Saan po yung lugar na yon? Bicol, nakapag-Bicol na. Okay. Saan pa po? Samar? Layo no? Baler. Ilocos. Saan pa? No? Tagalog. Tagalog, 6 hours. Grabe naman yan, no? Baka natutulog ka naglalakad nun. Okay? Yes, katulad ng Ilocos, yan, matagal yan. Bicol, matagal yan, no? Talagang long drive yan. Long distance talaga, no? At sa Pangasinan, di ba? Nasa 5 to 6 hours po yan. Ano pa po? Baguio ba, maabot na 6 hours? Hindi na rin yata, no? Mga gano'n na lang yata. Yan, Baler, ano po yan? Talagang malayo-layo rin po yan. Okay? So, may mga na-experience na tayo na biyahe na talagang sobrang tagal. Di ba po? Long drive po. At kapag long drive po, no, mahaba yung biyahe, yung paglalakbay, ano po ginagawa po natin? Bago makatungo po dun sa destination na yon, may ginagawa pa tayo Di ba? Sino po dito? Dire-diretso ka lang ba doon? Merong ano? O yun, stopover. Sabi mo sa katabi mo, stopover. No? At doon sa stopover na yon, alam mo naman na hindi yun yung final destination. Diba? You will stay there for a while, for the meantime, pero hindi ka doon mananatili. No? Doon sa stopover na yon. Tama po ba doon? At tinignan ko kung ano ibig sabihin po ng stopover. It means a brief period of time when you stop at a place during a journey. Okay? Pakisundan po ako, no? Pag sinabi pa lang stopover, it means a brief period. No? Brief period of time when you stop at a place during a journey. Sa stopover, okay, mag-i-stay ka lang daw for a while. For the meantime. Tama? No, bago ka makarating doon sa final destination, sa pupuntahan mo. At tinignan ko rin iba pang meaning nakalagay, stopover is a short stay. Sabihin natin, short. Okay, short stay in a place between parts of your journey. No? Yan po palang ibig sabihin ng stopover. Why am I saying this? Because our topic for today is entitled, Stop Over. Okay, sabihin natin, stop over. You know, in life, we are all on a journey. Di ba po? Ang buhay po ay isang paglalakbay. Life itself is a journey. At ang paglalakbay natin sa buhay ay hindi malapitan, kundi malayo at matagal na paglalakbay.
Amen po ba doon? No? Everyone has been given a good destiny. Naniniwala naman tayo sa pangako ng Panginoon. Tama po ba doon? Lalo na sinabi niya sa Jeremiah 29:11, meron siya magandang plano po sa bawat isa. No? Isang magandang kinabukasan, nagliliwanag na kinabukasan. No? Ito po ay inihanda ng Diyos para sa atin. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a great future. No? Lahat tayo rito merong magandang destiny. Sabihin mo nga sa katabi mo, destiny. Okay? Yung mas malakas sabihin mo sa kanya, destiny. However, sa journey po natin, di ba po, dahil malayo po ito, matagal po ito, marami mga pangyayari ang nagaganap po dyan. May magaganda, meron din namang hindi. Pero lahat yon ay bahagi ng paglalakbay. Tama po ba doon? Sa buhay, ganun din. May mga pangyayari na magaganda, di ba po? No, meron din mga pangyayari na hindi mo gusto o masasabi natin mga sitwasyon na nagiging kabigatan o mga pangyayari na talaga namang nagiging pagsubok sa iyo, pinagdadaanan. Amen po ba doon? Andiyan ba tayo? And as a Christian, let me say this to you, the challenges you are facing are simply a transit point. When you say transit point, ito yung lugar lang kung saan ka nandito, pero meron kang lugar na pupuntahan na itatransferan. No, transit point, no, to connect you to your destiny. Amen po ba doon? No? Ang buhay po natin, yung mga pinagdadaanan po natin sa buhay, mga kinakaharap po natin, mga problema, transit point lang po yan to connect us to our destiny. And what you are facing as Christian, no, as a Christian, your challenges, your situation is simply a transit point. Sabihin natin, transit point. Stepping stone. Connection to take you to your destination. Diba? Ang stopover, nandiyan ka ngayon, pero yun niya iko-connecta ka rin naman niya doon sa pupuntahan mo Tama po ba doon? Nandiyan ka lang ngayon, pero sa pupuntahan mo, kasama yan. Sa paglalakbay mo, kasama yan. Are we getting this? Nandiyan ba tayo? Kapag naintindihan mo, no, if you know this truth, this principle, talagang masasabi mo na, hindi ka na, ang tawag doon, madadala ng mga problema, ng mga pagsubok, o anumang pinagdadaanan mo ngayon, hindi ka na madideceive niyan. Hindi ka na mamimislead dyan. Kasi alam mo, nandiyan ka lang sa stopover, pero yung stopover na yan, i-connect ka niya sa destination mo. Are we getting this? No, doon sa pupuntahan mo, wala naman sigurong pupunta ka ng panorte, tapos nag-stopover ka sa, di ba? Sa south. Di ba? Ang stopover doon din sa north. Pero, papunta pa rin yung sa pupuntahan mo. Are we getting? Sa inyo ba tayo? Nakukuha po ba natin? Kaya yung mga pinagdadaanan mo, stopover lang yan. Sabi mo sa katabi mo, stopover. Okay? But it will connect you to your destination. Di ba po, sa isang bansa, merong bansa na hindi ka kagad makaka-direct flight Na meron ka munang kailangang pagdaanan. No? Mag-stopover ka muna doon for a while bago ka makarating doon sa country na yon. Pero bawat stopover mo ay may kinalaman doon sa destination mo. Are we getting this? So ganun din po yung ating mga pinagdadaanan sa buhay. May kinalaman po yan sa magandang destinasyon na inihanda po sa atin ng Diyos. Andiyan ba tayo? No? Kaya sabihin mo sa katabi mo, don't get stuck in a stopover. Okay? Huwag kang mag-stay, huwag kang mag-stuck dyan. No? Dyan sa stopover na yan. Alam niyo po, ang Diyos po kapag meron po siyang gustong isakatuparan sa buhay po natin, ako po naniniwala na ang Diyos po ang nag-o-orchestrate ng mga pangyayari. Siya yung nag-a-arrange ng mga events at nag-unfold ng bawat senaryo ng ating buhay. Tama po ba doon? No? Siya yung nagpapakita na ito magiging kaganapan, nag-a-arrange siya. Pero lahat ng mga events na yon ay dadaling ka doon sa magandang plano at destinasyon na inihanda sa iyo ng Panginoon. Kasi ikaw at ako ay pinangakuan niya ng maganda. Are we getting this?
At sinabi sa Bible, yung magandang bagay na sinimulan sa iyo ng Panginoon ay tatapusin niya sa magandang kaparaanan. Tama? So, merong magandang dulo, may magandang wakas ng iyong paglalakbay. Tama po ba doon? At ang Diyos ang nag-a-arrange po ng mga events po na yon. Ina-unfold niya isa-isa. Tama po ba? Na minsan hindi natin maunawaan, hindi natin maintindihan, kaya nga ang hininga ng ating pagiging Kristiyano, yung pananampalataya natin eh. Tama? Yung pagkatiwalaan ng Diyos, na ang Diyos ay merong magandang plano. Kung nandiyan ka sa sitwasyon na hindi mo gusto, ibig sabihin lang yan, stop over lang yan. Nandiyan ka lang for a while, for the meantime. Tama po ba doon? Kaya wag nating i-judge si Lord base lang sa isang pangyayari. Kung ano lang pinagdadaanan mo ngayon, sasabihin mo, ay nako, si Lord hindi rin talaga mabuti. Kasi kung mabuti siyang Diyos, dapat wala ako rito. Are we getting this? Pero alam mo, lahat yan may kinalaman. Tulad na lamang ng isang magandang example o illustration sa Bible, I'm very sure naman familiar kayo sa story ni Joseph. Tama? In the book of Genesis. Andiyan ba tayo? Sino po dito familiar ka sa case ni Joseph, sa story ni Joseph? In Genesis chapter 37, tingnan po natin yung kanyang pinagdaanan. Pero lahat ng iyon ay may kinalaman sa kanyang destinasyon. Okay? In Genesis chapter 37 verse 9, look at this Beginning in verse 9, Then Joseph had another dream, and he told his brothers about it. He said, I had another dream. I saw the sun, the moon, and 11 stars bowing down to me. In verse 10, Joseph also told his father about this dream. But his father rebuked him, criticized him. His father said, What kind of dream is this? Do you believe that your mother, your brothers, and I will bow down to you? Joseph's brothers continued to be envious, jealous of him. But his father thought about all these things and wondered what they could mean. You know, si Joseph at the age of 17, sabi niya, nagkaroon siya ng panaginip. At sa kanyang panaginip, nakita niya, no, na ang ibig sabihin nun, ang kanyang mga magulang, no, ang buwan at ang araw at mga bituin na sumisimbolo sa kanyang pamilya ay luluhod sa kanya. Kaya nga nagalit yung kanyang tatay sa kanyang sinabi. Andiyan ba tayo? So, by design, no, by divine design, si Joseph po, he was destined to become a leader. Base doon sa dream na ibinigay ng Diyos sa kanya. That is a divine dream. Tama po ba doon? Andiyan ba tayo? Nagbigay na kagad ang Diyos sa kanya, no, ng panaginip na si Joseph ay magiging ruler, magiging leader, na merong magandang destiny na naghihintay sa kanya. Ayun po ba doon? Tulad ng katabi mo, tingnan mo yung katabi mo, hindi pa yan ang wakas niya. Sabi mo sa kanya, hindi ka dyan matatapos. Yes. Hindi, encourage mo lang siya kaya. Sabi mo sa kanya, hindi ka dyan matatapos. Okay? Stop over lang yan. Amen? You have a good destiny. Sabi mo sa kanya, you have a good destiny. No? By divine design, sa disenyo ng Diyos sa iyo, meron kang magandang destinasyon. Meron kang magandang kinabukasan. Amen po ba doon? Why? Because God never created anyone to be a failure. Hindi tayo nilikha ng Diyos para maging talunan lang sa buhay. We are created in His likeness. Amen po doon. Matindi yung pinaggayahan sa iyo. You are created in His own image. Kaya matindi ka. At dahil nilikha ka ng Diyos, ayon sa kanyang wangis, hindi ka basta-basta. Kaya nga yung plano niya sa iyo ay napakaganda. Amen po ba doon? Andiyan ba tayo? No, wala po sa atin dito na nakadisenyo o dinisign ng Lord para mabigo. Lahat po tayo dito, dinisenyo ng Panginoon para magwagi sa buhay. Amen po ba doon? Sabihin mo sa katabi mo, champion ka.
Amen po ba doon? No, kahit, tandaan mo, kahit anumang niyang mga kasinungalingan na sinasabi sa iyo ng demonyo, ni Satanas, kahit anong man sabihin sa iyo na sinasabi ng mga tao sa paligid mo na ganito ka, na wala kang kwenta, hindi ka enough, hindi ka matalino, hindi ka talented, hindi ka gwapo, hindi ka maganda, pero tandaan mo, ang sinasabi ng Bible sa iyo, you have a good destiny. You are a winner. Amen. Not a failure, but a winner. Amen po ba doon? Amen po ba doon? Parang wala pong tao po rito. No, pero ganun pa man, pag binalikan natin yung story po ni Joseph, sabi ko, maraming beses ko na itong nabasa eh. Actually, talagang ang isa sa highlight dito, di ba, yung nagkaharap-harap na sila ng magkakapatid, tas, di ba, nagpatawad siya, grabe. Pero, dito sa punto na to, makikita natin yung kamay ng Diyos sa mga events, no, sa mga pangyayari na naganap sa buhay po ni Joseph. And to become God's person, katulad ni Joseph, no, you must follow his process, God's process, tulad ng kay Joseph, just like Joseph. Andiyan ba tayo? No? Yung verse na yan, no? Bakit? Tingnan niyo po ito, no? Para maging ikaw, kung ano yung gusto ng Diyos ng maging ikaw, kailangan kanyang padaanin sa proseso. Tulad ng ginawa niya kay Joseph. Ang nakikita lang natin kasi yung ending eh. Pero yung journey, kung paano hinubog ng Diyos itong si Joseph. Are we getting this? No? Andiyan ba tayo? No? Yung time na nakita ni Joseph yung kanyang panaginip, napaka-bata pa siya, no? At the age of 17, talagang nagkaroon siya ng divine dream. At dahil bata pa siya, hindi niya ma-handle yung bagay na yon. Kaya hindi niya ganun ma-appreciate. At doon mapapansin natin yung mga events in-arrange ng Lord. At dito, sa kaganapan na to, makikita natin yung mga pinagdaanan niya. Yung tinatawag na 3 Ps. Ito yung 3 Ps ng stopover ni Joseph. Are we getting siya? Ba tayo? No, yung 3 stopovers. No, yung 3 P's, ano po yung una? Yung pit, the dry pit. Yung pit. Yung pit. Si Joseph po, no, nakikita natin dyan, no, where he was cruelly thrown by his envious brothers. Dahil nga ito si Joseph, no, kinainggitan siya ng kanyang mga kapatid. Hindi lang dahil sa paborito siya ng kanyang ama, kundi talagang nagalit ang kanyang mga kapatid sa sinabi ni Joseph sa kanila, na sila ay luluhod kay Joseph. At dahil dito, nagkaisa yung mga magkakapatid at una, tinangka nilang patayin si Joseph, pero napag-isip-isip ng isa niyang kapatid, no? Kesa patayin natin, itapon na lang natin siya sa balon, sa dry pit. Ito yung unang stopover. At maybe some of us, nandun ka sa dry pit ng buhay mo. Di ba? Nasa dry pit ka. Walang-wala ka, may sakit ka, ang bigat ng problema mo ngayon. And guess what? Hindi natapos sa dry pit eh. After na may isang kapatid niya, no, na maisip na kesa patayin natin siya, wala tayong mapapala, eh may nakita silang mga ngalakal. So napagkasundoan nila na iahon na lang si Joseph at ibenta na lang sa mga ngalakal bilang alipin. So ito yung pangalawang P na meron si Joseph. Ano po yun? Yung Potiphar's house. Bakit? Doon po sa bahay po ni Potiphar. Doon po siya nagsilbi bilang isang alipin. Galing sa dry pit, pero dito natapos. Inahon naman. Kaya lang sa pag-ahon, di ba, namasukan siya bilang alipin. Katulong. No? Doon sa tahanan at bahay ni Potiphar, where he was wrongly sold into slavery. Binenta siya ng kanyang mga kapatid. Diba? Binuhay ka nga, binenta ka naman bilang alipin. Okay, kung ikaw si Joseph, ano kaya nararamdaman mo? No? Wala naman ako sa balon, pero nandito naman ako, nagiging alipin. Diba? Pangatlo, diba? Wala sa pagiging alipin, hindi na naman natapos, may stopover na naman na isa. Ano po yon? Yung isang P, yung prison. Sa kulungan. Bakit? Kasi nga, ito nga nangyari. No? Where he was sent after being falsely accused by Potiphar's wife. Inakusahan siya ng asawa ni Potiphar na
Pinagsamantalahan siya. No? Inaccuse siya, wrongly accused. So, ang ginawa, pinakulong itong si Joseph. Biruin mo. Diba? Nandun ka sa dry pit, tapos inahong ka, binuhay ka nga, pero nakita mo yung sarili mo, binenta ka naman ng mga kapatid mo. No? At doon, naibenta ka kay Potiphar. Nagtrabaho ka doon bilang isang alipin. Pinagkatiwalaan ka, yes. Pero dumating yung time, kahit wala ka namang ginagawang masama, bigla kang napasok sa kulungan. 3 P. Pit, Potiphar's house, and prison. Mabibigat po ba yung pinagdaanan niya? Now, kung ikaw ay merong natural mind, no, yung parang natural-minded person ka, isipin mo, itong mga yugto o senaryo ng kaganapan sa buhay ni Joseph ay walang kakwenta-kwenta. Tama? Kung iisipin mo, bakit kailangan mapunta ka pa ron? Bakit kailangan makulong ka pa? Bakit kailangan ma-accuse ka pa? Diba, kung titignan natin, yung mga problema o yung mga pinagdaanan ni Joseph ay wala naman talagang kwenta. Amen? Ang importante sa atin, yung panaginip ni Joseph na mangyari. Tama po ba doon? Pero itong mga pinagdaanan niya, parang hindi naman kailangan ng pagdaanan. Sabi mo sa katabi mo, parang hindi na kailangan pagdaanan. No? Pero alam niyo po, lahat namang nangyari na yan, you know, God is all-knowing God, ay naging kaparaanan ng Diyos para i-preserve hindi lang ang buhay ni Joseph, kundi ang kanyang lahi. Hindi lang para mabuhay si Joseph, kundi ang kanyang lahi. Hindi lang kanyang pamilya, kundi ang kanyang lahi. So as a Christian, let me say this again, the challenges you are facing today are simply a transit point to connect you to your destiny. So don't get stuck in a stopover. Now, kung mapapansin natin dito, ako po observation ko to. Yung panaginip ni Joseph, kayo galing yung panaginip? Sa Diyos di ba? Binigay sa kanya ng Diyos yun Kung papansinin mo, bakit ganun? Sa'yo nang galing, tapos ang meaning ng binigay mong dream sa akin ay mangingibabaw ako. Tama? Pero bakit ganun? Lahat na nangyayari sa akin, contradict. Doon sa promise mo, doon sa dream na ibinigay mo sa akin. Are we getting this? Bakit parang ganon? Si Joseph, he was destined to be the head at the top, but he found himself at the bottom of dry pit. Pero nakadestino siyang mangibabaw. Pero nakita niya sarili niya nasa pinakailalim ng balon. Tama mo ba doon? He was destined to be a leader, but he found himself in a slavery. In a slavery. Biruin mo, pinakita sa'yo ng Diyos, magiging pinuno ka. Tapos makita mo yung sarili mo, namamasukan kang alipin. Parang taliwas Tama ba? He was destined to become a source of freedom for his people. But he found himself in the prison cell. Diba? Na dapat sana si Joseph ang gagamitin sa kalayaan ng kanyang lahi, sa paglaya. Pero bakit ganon? Nakita niya sarili niya nasa rehas, nakakulong. Kung iisipin mo, bakit ganon? Si God ang nag-a-arrange ng mga events. Siya ang nagbigay ng dream. Pero yung mga pangyayari, ay contradict dun sa dream na ibinigay niya. Di ba kayo nagtataka? Ano ba tayo? Maaaring iba sa inyo nakaka-relate. Tama?
Maaring iba sa inyo, ramdam na ramdam mo itong sinasabi ko. Tama po ba doon? No? And many of us here today, no, the situation we are facing seems to contradict the promise of God for our lives. Siguro inisip mo, bakit ganon? Sabi mo, ikaw yung naging mahirap upang ako'y maging mayaman. Eh, ba't mahirap ako? Sabi mo, may maganda kang plano sa akin. Eh, bakit parang puro mali ang nangyayari sa buhay ko? Andiyan ba tayo? Andiyan ba tayo? Yung bang hindi mo maintindihan? No? Why am I sick? Why am I sick? When God has promised me a good health. Bakit ako may sakit? Kung sinabi mo sa mga latay mo, ako'y pinagaling mo. Why am I in debts when God has promised me abundance? Bakit ako baon sa utang kung pinangako mo sa akin ang kasaganahan? Come on. And why am I barren when God has promised me fruitfulness? Bakit parang baog na baog ako sa buhay ko? Gayong pinangako mo sa akin, yung fruitfulness, yung pagiging mabunga. Hindi ba lahat ng binanggit ko, pinangako ng Diyos sa atin bilang mga anak niya? Good health, abundance, fruitfulness. Pero bakit ngayon nakikita natin yung buhay natin, baligtad yung nangyayari? Tama ba doon? Hey Lord, ano ba to? Stop over pa ba to? O final destination ko na to? Kasi Lord, gusto ko na mag-give up eh. Hindi ko na kasi maintindihan. Tama ba? Meron na bang nangyari sa inyong ganong katanungan? Yung bang tinutuyan na ako ng mga tao sa paligid ko, ako pa naman daw ang Christian, pero bakit ganito buhay ko? Pero pag binabasa ko naman yung salita mo, yung pangako mo, ang gaganda naman. Pinaniniwalaan kong totoo, Panginoon, pero bakit baligtad yung nangyayari sa buhay ko? Are you with me? Andiyan ba tayo? Meron ka bang kakilala? Ako, ang dami kong mga naging kakilala. No? Na minsan, iba sa isang gawain, nandiyan yung nagtitestify tayo, sinishare natin yung buhay natin sa ibang tao, kung ano yung ginawa ng Diyos sa atin. And guess what? Nakikita mo, yung iba, nagbibigay ng praise report, nag-promote ang Panginoon, nagbigay ng breakthrough ang Panginoon, nagbigay ng favor ang Panginoon, tapos ikaw nasa isang gilid ka, bakit ganun? Bakit ang gaganda ng kanilang mga kwento, pero ako, Panginoon, kung wala sa balon, alipin, nakakulong. At minsan sasabihin pa, alam nyo, Pastor, di ko maintindihan eh. Kung kailan ako nakakilala sa Diyos, saka nagkasunod-sunod yung problema ko. Saka ako nagkahanda, hirap-hirap. You know why? Kasi nagdo-double time na ang kaaway para i-discourage ka eh. Pero isipin mo, bakit kaya pinupuntirya ka ng kaaway? Gusto ka niyang i-discourage para ikaw na mismo ang huminto. Is it possible? May alam ang kaaway sa future mo. Kaya ayaw ka niyang pakakbangin para mapuntahan mo. Tama ba? Ako sa isipin mo, bakit ganon, Lord? Ang layo na salita mo sa nangyayari ng buhay ko. We speak, we preach, we share these promises. And guess what? Mas lalong bumabaon yung sarili ko sa kumunon. Kanya ba tayo? No? Na may mga challenges na dumarating sa atin. Not just challenges, but yun, yung pain, sobrang hapdi na, sobrang sakit na. Tama ba? Pero hindi natin alam that after the challenges, the greater the glory. Mas matindi yung pinagdadaanan mo ngayon
ibig sabihin lang niya, mas matindi rin ang pupuntahan mo. Dahil hindi mag-all out ang kaaway sa iyo kung wala siyang naaamoy sa kinabukasan mo. Hindi kanya i-discourage. Yes. Hindi kanya i-discourage. Kaya nga sabi sa atin ng Panginoon, na kung nasan ka man ngayon, nasa pit, nasa Potiphar's house, nasa prison, tandaan mo, hindi yan ang final destination mo. Stop over lang yan. Are we getting this? Andiyan ba tayo? No? At yun nga kapag may pinagdadaanan tayo, minsan, ang dali nating ikumpara yung sarili natin sa ibang tao. Ang dali nating ituro yung iba, nakasalanan nila kung bakit tayo nagkaganito. Tama ba? No? Ang dali nating malus yung focus natin. No? Ang dali tuloy nating talikuran at iwanan yung panawagan at yung ministeryo pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kasi bakit? Inisip mo, may pinagdadaanan ka. So, meron kang right na talikuran yung pinagagawa sa'yo ng Panginoon. Hindi ba tayo? And many people today get stuck in their stopover. Yun na. Nung hindi nila nakita yung promise ni Lord, tumigil na sila, hindi na sila nag-church. Ayaw nila mag-serve. Kasi bakit? Discouraged sila eh. Inisip na bakit kailangan ko pa maglingkod sa'yo? You know what I mean? May dahilan pa ba? Sa mga nangyari sa buhay ko, Lord, may dahilan pa ba? Para magtuloy ako at paglingkuran kita? Hindi ko na nga maintindihan eh. Kung bakit ganito yung buhay ko. Are we getting this? Nandiyan ba tayo? At nag-stay na lang sila doon sa stopover nila. Na kahit sa mata ng Diyos, hindi yun ang ending nila. Nandiyan ba tayo? Si Joseph po, madali sabihin sa kanya eh. Actually, talagang masasabi. Kung ako nga si Joseph, baka nasabi ko, asan ka? Where is God? Where is God? I mean, nananahimik ako, binigyan mo ako ng panaginip. Tama? Pinangakuan mo ko. Tapos nandito ako nakakulong. Di ba? Madali sabihin ni Joseph at maging tanong niya, where is God? Meron ba siyang right na tanongin yun? Sabihin niya, yes! Pero sa halip na sabihin niya, tanongin niya, where is God? Ang naging tanong niya, where is my dream? Where's my dream? At kung hindi pa ito yung ipinangako ng Diyos sa akin, ibig sabihin, hindi ako para sa lugar na to. Amen po ba doon? Anyan pa tayo? Kung nandiyan ka, nag-i-struggle ka, kapatid, tandaan mo to, kung nag-i-struggle ka ngayon, mabigat yung pagsubok mo ngayon, at alam mo, hindi yan ang pangako ng Diyos, ang katuparan ng pangako ng Diyos, ibig sabihin, hindi ka para dyan sa lugar na yan. Dapat alam mo na meron kang pupuntahan. Amen po ba doon? At di mo dapat makita yung sarili mo na naka-stuck dyan sa stopover na yan. Kaya, once again, sabihin natin, don't get stuck in a stopover. Amen po ba doon? Kaya minsan sobrang tayo nag-struggle, sobrang inahayaan na lang natin yung mga pangyayari na i-stress tayo, inahayaan natin yung mga pangyayari na kontrolin po tayo. Tama po ba doon? Pero hindi natin alam ang mga pangyayaring pinapayagan ng Diyos na maranasan natin ay hindi pagpaparusa, kundi pagpapahanda ng Diyos sa atin. Sabihin mo sa katabi mo, inihahanda ka lang ng Diyos. Sabihin mo ulit sa kanya, inihahanda ka lang ng Diyos. Amen po ba doon? Andiyan ba tayo? Ibig sabihin kung ang Diyos ang naglagay sa iyo sa problema na yan at pinayagan niya, ibig sabihin nakikita ka niya sa pinagdadaanan mo. Alam ng Diyos yung pinagdadaanan mo. Amen po ba doon?
No? Andiyan ba tayo? Andiyan ba tayo? Now, ano dapat natin gawin? Tandaan natin, lahat ng mga nangyayari sa atin bilang mga anak ng Diyos, ito po ay orchestrated by God. Kasama to sa divine will at plan ni God para sa atin. Kasama po yan. No, siya po, you are called by the Most High God from the beginning to the end. Your journey has been documented and nothing outside your documentary can happen without God's knowledge. Alam ng Diyos kasi istorya ng buhay mo eh. At walang anumang pangyayari doon sa istorya ng buhay mo na hindi alam ng Diyos. Lahat alam niya. Amen po ba doon? Kaya kahit sabihin mo, Pastor, hindi ko pa maintindihan yung nangyari sa akin. Ang ganda ng ginawa ko, pero pangit yung binalig sa akin ng mga tao. Tumutulong na ako, pero ako pa yung masama. Nakakanya ba tayo? Pero alam mo, kasama yan. Kasama po yan. We serve a God who often brings good out of evil. Kailangan maging aware po tayo, yung pangit na nangyayari sa atin, kaya sabi sa Bible, all things work together for our good. Not all things are good, but all things work together for your good. Gagamitin ng Lord yung palaso ng kaaway, hindi para saktan ka, kundi para patibayin ka. Gagamitin ng Diyos yung pag-atake ng kaaway, hindi para patumbahin ka, kundi para i-push ka ng Diyos na magtiwala sa Kanya. Are we getting this? Talagang dadaling ka ng Panginoon sa isang sitwasyon, yung bang, sa isang senaryo ng buhay mo, na wala kang pwedeng kapitan, na ang lahat ng pintuan ay sinara niya, upang wala kang ibang makita kundi siya. Yes. Nasa prison ka. Pero bakit kaya ganun? Para malaman mo na ang takbo ng buhay mo, ikaw at ang Diyos. Are we getting this? Yes, it is painful, no? Very challenging. Kaya kahit masakit, sabi mo sa atin mo, kahit masakit. Sabi mo sa kanya, kahit mahirap, magtutuloy pa rin tayo. Dahil alam natin na may magandang destinasyon na naghihintay sa atin. Amen po ba doon? Sabi mo sa kabila, hindi tayo susuko, hindi tayo aatras, at hindi tayo tatalikod. Magtutuloy pa rin tayo kahit mahirap ang buhay. Yes. Andiyan ba tayo? No? Kakapit tayo sa salita ng Diyos, patuloy na maniniwala na mangyayari ang lahat ng ipinangako niya sa atin. Amen po ba doon? Pwede ba natin palakpakan muna ang Panginoon? Bakit? Kasi kung bakit ka minsan hinahayaan ng Diyos at pinapayagan niya na pagdaanan mo ang isang masakit na pangyayari. Kasi nais din gamitin ng Diyos ang buhay mo para sa iba na pinagdaanan din yung pinagdaanan mo. Andiyan ba tayo? At mas lalo kang magkakaroon ng compassion, mas lalo kang makaka-relate sa kanila, at mas lalo magiging effective yung pag-minister mo sa kanila. Kasi yung pinagdadaanan nila, pinagdaanan mo na at pinagtagumpay ka ng Panginoon. At dahil pinagtagumpay ka ng Panginoon, nangangahulugan lang na meron kang magandang kwento na maipapasa, maibabahagi sa ibang tao. At doon sa kwento na yon, hindi yung kwentong kutsero. Kwento yon ng pagsama ng Diyos at katapatan ng Diyos sa buhay mo. Kung paano kanya inalis doon sa pit, doon sa Potiphar's house ng buhay mo, at doon sa prison ng buhay mo. At dahil sa kwento mo, ang
mga tao, mabubuhay yung pag-asa. Dahil sa kwento mo, mas lalo silang tatapang. At dahil sa kwento mo, magtitiwala sila sa Diyos. Dahil alam nila, kung ginawa ng Diyos yun sa'yo, magagawa rin ng Diyos yun sa kanila. Amen po ba doon? Dito po ako magtatapos sa inyo. Hallelujah. No? Praise the Lord. Alam niyo, ang kapal ng presence po ng Panginoon, kanina ko pa nararamdaman eh. No? Hallelujah. Kaya kapatid, kung naiintindihan mo na si Lord, siya yung nag-orchestrate, siya yung nag-a-arrange ng mga events sa buhay mo, mawawala yung takot mo eh. Bakit? Kasi alam mo, bawat pangyayari, nag-serve to ng purpose sa buhay mo. Merong dahilan. May layunin ng Diyos. May layunin ng Diyos. Kasi ang pinaka-nakakatakot, sabi nga sa nabasa ko, the downfall of man is when he forgets where he's coming from. Yan yung downfall natin eh. Minsan, nagiging mayabang na tayo. Masyado na tayo nagmamalaki. Pakiramdam na natin, nakakahigit na tayo sa iba. Kasi nga, nai-enjoy mo yung blessing ng Panginoon. Yung pabor ng Panginoon. Nakikita mo yung mga pangyayari pumapanig sa'yo. Pero gustong ipaalala sa'yo ng Diyos sa umagang ito, na huwag mong kalimutan kung nasaan ka before. Saan ka nang galing. At kung meron ka mang nai-enjoy ngayon, huwag mong ipalagay na dahil mahusay at matalino at magaling ka. Kundi, ang Diyos pa rin ang nag-arrange, nag-orchestrate, nag-set up ng event na yan. Yan ay kasama sa dakilang plano ng Diyos sa iyo. Kaya nga, hindi tayo nabubuhay sa swerte. Nabubuhay tayo sa salita at pangako ng Diyos sa atin. Amen? Kaya kung kapag dumating ka na doon sa pangpinalimpi, yung palas, sana wag mong kalimutan ng Diyos na nag-alis sa'yo sa balon, nag-ahon sa'yo sa balon, nagpalaya sa'yo sa Potiphar's house at sa prison. Sana ang kwento mo ngayon, kwento pa rin ng kabutihan at biyaya ng Diyos. Hindi yung kwento ng success, kwento ng mga bagay-bagay na meron ka. Are we getting this? Andiyan ba tayo? Andiyan ba tayo? No. Si Joseph, pinaranas siya ng Diyos ng magutom eh. Di ba? Pinaranas siya sa kulungan, sa pagiging alim, na maraming pagkagutom ang dinanas ni Joseph. Bago siya maging blessing sa marami. Are we getting this? No? Bago siya maging source of freedom, naging prisoner muna siya. Tama po doon. Para yung compassion niya sa mga tao, totoo. Yung compassion mo sa may nakakita ako na may dumating na blessing. And guess what? Yes, nagagawa mo. In event lang, ha? Just an event. Nagagawa mo minsan maisip, napakainin yung mga tao. Pero iba yung tao na galing sa hirap. At naranasan yung paghihirap at nakakita siya ng mga taong mahihirap. Iba yung compassion niya doon. Bakit? Kasi pinagdaanan niya yun eh. Hindi niya lang yung basta naisip, kundi nakaka-relate siya sa mga taong gutom. At dahil pinagpala siya ng Panginoon, yung passion niya, tulungan ng mahihirap dahil doon siya galing. Tama ba doon? Minsan ganun gagawin ng Lord sa buhay natin eh. Papadaanin ka niya,
Ipaparanas siya sa itong bagay na to para pag nilabas ka niya, grabe, buhay na buhay yung pag-ibig mo para sa iba. Yes. Andiyan ba tayo? Andiyan ba tayo? Now, in conclusion, whenever you are hungry, there will be a strong urge for food. Pag gutom ka, of course, gustong-gusto mo kagad ng pagkain. Whenever you are thirsty, there will be a strong urge, a desire for water. Kapag uhaw na uhaw ka, kahit isang patak ng tubig, napakahalaga. Kasi uhaw ka eh. And as a Christian, when you face challenges, there will be a strong urge to draw closer to God. Huwag kang lalayo sa Diyos. Habang sinusubok ka, habang pinadadaan ka ng Diyos sa isang sitwasyon na hindi mo lubos na maunawaan, pangyayaring na ayaw mo, wag kang lalayo sa Diyos. Yan yung spot kung saan mas lalo kang lumapit sa Kanya. Mas lalo kang lumapit sa Kanya. Bakit? Alam nyo, dito mo naman talaga, gusto niyo malaman kung yung totoong pagiging Kristiyano mo? Dito mo mapapatunayan na totoong Kristiyano ka. Kapag may pinagdaanan ka at nakikita mo ang Diyos at lumalapit ka sa Kanya. Kasi maraming tao sa mundo nagsasabi na meron silang pagkakilala sa Diyos. Pero kapag may pinagdadaanan na wala ang Diyos sa kanilang isipan, wala sa kanilang plano ang lumapit sa Panginoon. Pero para malaman mo na ikaw ay totoong Kristiyano, kapag may pinagdaanan ka, diyan mo makikita kung saan nakatutok ang paniniwala at pananampalataya mo. Are you getting this? No? Diyan mo ma-identify na ikaw ay genuine Christian. Amin po ba doon? No, kapag dumating yung mga challenges sa buhay mo, dadaling ka nito sa punto na lalapit ka sa Panginoon. Amen? No? Amen po ba doon? Kapag naintindihan mo itong prinsipyo ng Lord, hindi ka kayang wasakin ang mga pinagdadaanan mo sa buhay. Totoo. Nandiyan ka. Oo, pangit to. Pero stop over lang to. Kasi bakit? May pangako ang Diyos sa akin eh. So hindi ako magi-stay dito for life. Hindi ako para dito. Bibiyahe ulit ako. Maglalakbay ulit ako sa buhay. Amin po ba doon? Pero, yung stop over na yon, may malalim na lesson na itinuro sa ng Panginoon. Kasi bakit? Doon mo napatunayan. Nung may pinagdaanan ka, yung pananampalataya mo, nakasentro sa Panginoon. Doon mo napatunayan na yung pag-worship mo sa Diyos, totoo at tunay. Sa panahon na mabigat ang mga pangyayari at sitwasyon at nagawa mong pagkatiwalaan ng Diyos, tandaan mo, hindi pa tapos ang Panginoon sa iyo. Hindi pa tapos ang Panginoon sa iyo. Ang sabi sa Bible, ito po ako magtatapos. 2 Corinthians chapter 4, verse 17. We have small troubles for a while now. But these troubles are helping us gain an eternal glory. The eternal glory is much greater than our troubles. May God
bless His Word. Hallelujah. Pwede po ba tayo lahat ay tumayo? Hallelujah, Jesus. Sa punto na to, pasalamatan mo ang Panginoon sa mensaheng pinarating niya sa iyo. Lord, akala ko kasi ito na yung dulo. Ito na yung destinasyon ng buhay ko. Akala ko, Lord, yung sinasabing kapalaran, ito na ba yun, Lord? Pero salamat, Panginoon, sa mensahe mo, sa salita mo ngayong umaga sa akin. Hindi mo lang ako, Lord, pinalakas. Pinag-alab mo, O Diyos, yung pananampalataya ko sa iyo. Patawarin mo po ako sa mga panahon na nagko-complain ako sa iyo, kinu-question kita na bakit ganito ang buhay sa kabila ng mga bagay na ginagawa ko para sa iyo. Bakit ganito ang nangyayari? Panginoon, sa umagang ito, dahil, Lord, higit kang makapangyarihan, ang iyong karunungan, ang iyong kaparaanan ay higit na iba at mas mataas kaysa sa amin. Kaya Lord, pinagkakatiwalaan ka po namin sa aming mga buhay, ano man mga pangyayaring dumating, naniniwala po kami na hindi ito nakadesign para i-defeat kami, kundi nakadesign ito para sa advancement po namin, Lord. Si Joseph, Lord, bago siya maging gobernador, bago mo siya dalhin sa palace, marami siyang stopovers, Lord. Maraming mga pangyayaring hindi maganda na naranasan niya. Pero Panginoon, pinatunayan mo lang na ikaw na nagpasimula ng magandang bagay sa buhay namin ang siyang magtatapos nito sa magandang kaparaanan. Dakilang Diyos, hindi ko alam kung ano po yung Lord yung pinagdadaanan ng mga kapatid kong sa umagang ito. Hindi ko po alam kung sino po ang pumasok sa lugar na ito, Lord, na may bit-bit, mabibigat na problema, may mabigat na pagsubok at pinagdadaanan sa buhay. Pero salamat, Lord, napaka-timely ng word mo. Lord, salamat. Salamat po. Salamat po. Salamat dahil tinawag mo po kami. Salamat, Panginoon, sapagkat kontrolado mo ang lahat ng pangyayari sa buhay namin. Salamat, O Diyos, dahil alam namin kung merong manghigit na nagmamahal, nagmamalasakit sa amin, yun ay walang iba kundi Ikaw, O Diyos. Sa aming mga buhay, Ikaw lamang ang nais namin maparangalan at maitaas. Panginoon, salamat sa iyong salita. Niluluwalhati ka po namin. Dinadakila ka po namin sa lahat ng ito. Sa pangalan mo, Jesus.